Thanks, Phoebe. Direct, pwede kayong mag-expound dun sa sinabi nyo kanina na na-discover nyo may mga third eye yung actors nyo at saka minumulto-multo. At saka hindi nyo ba naisip mag-change location dahil may mga ganun-ganun? Okay naman po yung mga multo doon. Ano naman, dasal po sa umaga. Pero kasi may mga instance doon. Una, may isang area po doon na cafeteria namin supposedly. Nung papunta po kami sa set, yung art department, may pinag-uusapan, nagbubulungan, papakita ba natin kay Direk? And then, ayun nga, dahil chismoso ko, tinignan ko din naman po. Nung tinignan ko yung cellphone nila, may nakuhanan ngang picture sa isang part nung area, nung cafeteria. Dark, nakakakilabot po. May isang matangkad, tsaka may isang maliit. Tapos, wala pa sina Andre at Jack sa set nun. So pagkatapos nun, pabalik na kami, pa-resume na. Si Jack, madalas magsabi na, may nararamdaman po ako, meron dito, malakas siya. Feel siya. Hindi siya nakakita. Si Andre nagsabi nakakakita siya. Tinanong ko si Andre, naniniwala ka ba sa multo? Oo, direct nakakita po ako. Sige nga, punta ka dun sa set. Tignan mo kung anong meron. Tapos tignan mo kung meron. Tignan mo kung meron. Hindi ko sinabi sa kanya. Tapos after a few minutes, pumasok na ako. Wala siyang alam. Sumasalubong na, direct meron po. Ano nakita mo? Parang bata po. So yun, without him knowing, nag-match yung description niya. Dun sa cellphone? Doon sa picture, doon sa nasa cellphone. And then after, ayun, sabi ko, Jack, di ba, nakakausap. Minsan may mga ginagawa si Jack para maging maayos ang pakitungo ng mga elements. So sabi ko, pumasok nga kayo doon, Jack and Andre. Puntahan nyo. So sila kinausap nila. And then after, may ginawa si Jack. And then after, nandun pa rin naman sila. May mga nangyayari pa rin paminsan on set na hindi namin maipaliwanag. Tuloy pa din na doon ang location nyo, syempre. Kasi Opo, tuloy pa rin po. Thank you. Bonus question ng kay Night in Black. Kanina sinabi mo na hindi ko alam kung happy ka na faithful yung pagkakagawa dun sa pagkakasulat mo. But after 10 years, hindi ba sumagi sa isip mo na i-update yung story or bigyan ng lisensya yung director since medyo malaking panahon na yung lumipas? Actually, collaborative po talaga siya. May suggestion po ako, tapos may suggestion din po sila direct. So, pero pinagsasama rin po namin yun. So, open ka naman Opo, sila? open po ako. So, yung mga nagbasa nito, maaaring may mapanood na hindi yun? Opo, meron po mga minor changes lang naman. Pero for the effective naman po sa story, for the better. Okay, para lalo nilang panoodin, di ba? Palagi pong available siya para sa amin na kapag kunwari kailangang palitan story-wise or logistically or for logistic purposes. Very open yung lines niya. Palagi kami nagko-consult sa kanya po. Ayun. Salamat, Phoebe. Alright, thank you so much. Ngayon naman, pakinggan natin from Pinas, News Central at Remate and Venancio. Tama ba? Remate. Okay. Hello po, good evening po. Sa author po, Sir, ano po yung message niyo sa mga readers like talagang nasubaybayan nila yung sinulat niyo po? Sa mga readers po nito, like 2016 for 2015, and promise po namin sa inyo na magugustuhan nyo ito, faithful to sa story, and ginagawa po namin to para sa inyo din. So sana po magustuhan nyo talaga. Thank you. Last na po, curious lang, bakit po talagang like, as in Hell talaga yung title, Hell University? Ano lang naman po siya, para sa pinagdadaanan nila sa school na yun, parang medyo hellish type po talaga, chaotic. So parang ang cool din po pakinggan.
With that, thank you po, Miss Phoebe. Thank you. Yes, I agree. It does sound very cool. Okay, next up from the Philippine star, Dolly Ann Carvajal. Hello for the rep, Bobby. How would you temper the violent scenes sa Bloody Night? Don't you think it will send the wrong signals about violence, bullying? So how would you address that? Good question. Pero may ano din talaga siya. Siyempre, tinitimpla din po namin for a general audience din, yung pagkagawa. So, yung pagka-mount namin ng eksena, it's something na mas malaking market yung makakanood po. Kahit yung mga older people na baka mag-cringe sa sobrang gore, and even the younger people na hindi makakita sa sobrang blood. Tempered naman po yun. And at the same time, it's based on Night in Black story, which has a strong message at the end against against violence and abuse po. So may, Abuse of power. may redeeming factor. Apo, meron po. For the entire cast, kasi Hell University, no? Any hellish experience you had in your school life? Kung sino lang merong share. Okay, from your school life. Okay, so University life. or- University or- life. Okay, so since dito tayo kanina, let's start on the other end with Jemima. Any experience you can share? In school life po? Hellish experience. Siguro, familiar itong term na to for students. This is considered Hell Week. So, sa university, may tinatawag din na, kung dito Hell University, sa school merong Hell Week. So, it's like a week full of like deadlines, assignments, ganun. So, I think for me, that's like the hellish moment in school, yeah. Sa akin, wala po akong masyadong na-experience na hellish something sa school ko kasi na-enjoy ko lang po talaga yung school era ko. I think this morning po, pretty hellish kasi I went from school, then straight here. But then, kaya naman po, so not that much. Sa akin naman, nung nag-aaral pa ako, tanda ko na, nag-aaral pa ako. Siguro hellish experience ko, pagsabayin yung work dito sa show business and yung school. Because sometimes, nagtitaping ako, nagre-review ako, and then exam ko na kinabukasan ng 7 a.m. And pack up ako like mga 4 a.m. So, yun sa tingin ko. Thank you po. For me po, siguro nung nagpakulay po ako ng hair for a role, tapos hindi po pwede yun sa school. So, I used to wear wigs a lot in school. Tapos napakainit, ang kate-kate. Ayun po, yun po yung hellish experience. Ako po, same answer with Samantha here. Yung pagsabay po ng work and school, nothing hellish naman. Pero the closest thing is, ayun, pag may namimiss akong requirements or pag napapadalas yung pag-absent ko, yun, that's pretty bad. Pero yun lang naman. Siguro for me, pinaka-hellish na ma-consider ko, nung time na pinagsabay ko yung work, school, and yung pag-varsity ko sa Davao ko. So I was juggling 3 things at the same time. Yun. Ako po, yung hellish experience ko sa school, siguro yung attendance ko. Hindi po kasi ako masipag talaga pumasok dati. So yun na siguro po yung hellish experience ko, attendance ko po. Sa akin naman po siguro nung bago pa lang ako sa Japan na hindi ko sila lahat naiintindihan. Tapos gina-Japanese nila ako pero ayun, hindi ko sila maintindihan. Okay. Oh, okay. Ganun na. Sa akin siguro yung pagturok ng needle, yung sisi ba, yung sisi ng needle. Kasi pagkaturok sa akin, sakit like, paghila, ganun yung dugo. So parang feeling ko very relatable talaga sa hello. Sa akin na yun, same lang din with others. Pagsabayin yung work and school kasi sa school namin, uso sa amin yung groupings. So, most of the time may shooting ako and wala ako sa groupings. So, lugi ako sa peer evaluation.
Okay, great questions. Maraming salamat po, Miss Dolly. And now, rounding off batch 2 from Random Republica, Kate Adahar. Hi, good evening. For Heart and Zeke, this early kasi you have screaming fans. So how are you preparing yourselves for even more stardom? And meron ba mga artista na parang yung footsteps you want to follow or careers you want to pattern your careers after? Well, for me, this is still very new to me po. This, ito yung MediaCon and things like that. It's still very new to me. Pero what I've realized is, the more na na-experience ko po, the more na tumataas naman po yung confidence and nasasanay na rin naman po. Kaya I'm very thankful for the opportunities po. For me po, I don't think you can ever prepare for stardom. So, I just learned to stick to my foundations and keep myself grounded po. Ayun. It's regarding inspirations po ba? Yes. Since my real name is Heart Evangelista, I'll come with Heart Evangelista po. Ayun po. Si Z, artist, inspiration. Sorry po, inspirations na artist po. Well, ang pinaka-naisip ko po, alam mo, na-inspire ako sa casting, I make, hindi sabihin na po ako yan, pero, I make them my inspiration po, the way na, kasi, kapag nasa set po, sometimes, kunyari, wala akong masyadong scene, tapos nakikita ko sila, they're still there, tapos gising na gising pa, kahit late na, I'm getting inspired, kaya, even here pa lang, nakaka-inspire talaga. Thank you. Congratulations. Okay, thank you so much. And our final batch for this evening includes Patrick Fresno, Sab Santos,